Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Exclusive! Empleyado ng PhilPost na nakuna ng CCTV na nagbubukas ng package. Itinangging nagnakaw siya. Pero reklamong sibil at administratibo laban sa kanya itinuloy pa rin ng PhilPost. Sa pagbabalik ng barangay saksi, ordinansang nagbabawal sa mga menor de edad ng wag usawang pag-computer sa mga internet cafe sa Valenzuela, pupulsuhan. Pagdaan sa pinaplanong elevated EDSA, hindi raw libre? Exclusive! Pagbabawas ng timbang ng mga hebigat na pulis, utos ng bagong hepe ng PNP. Mga mungkahi para mabalanse ang mga pangangailangan ng tao at ng mga buwayang tulad ni Lolong sa Agusan March, alamin. Sa Showbiz Saksi, matapos makatrabaho si Ding Dong Dantes, Chris Aquino, gusto raw makasama sa movie project si Marian Rivera? At mga taga-Gensan, excited na para sa kanilang kababayang si Shamsi Supsup na pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2011. Ama ni Shamsi, tiwalang may uuwi ng anak ang corona. Saksi! Humarap sa GMA News ang empleyado ng PhilPost na nakuna ng CCTV na nagbubukas ng isang pakete. Giit ni Luvelin De Leon, wala siyang kinuha mula sa padala. Sa kabila ng kanyang paliwanag, itinuloy pa rin ng PhilPost ang pagsasampa ng reklamo laban kay De Leon at isa-isang kawani ng Bureau of Customs. May saksi exclusive si JP Soriano. Naging kontrobersyal ang CCTV video na ito ng PhilPost sa Pasay. Isang PhilPost employee at customs official ang inakusahang nagnakaw na mahigit 100 euros o katumbas ng halos 6,000 piso na laman ng isang parcel. Kanina, eksklusibong humarap sa GMA News ang PhilPost employee na si Luvelin De Leon. Mula raw nang lumabas ang CCTV video, tuloy-tuloy raw ang pangungutyang natanggap ng kanyang mga anak. Napakasakit po hanggang ngayon po, araw-araw umiiyak po ako. Pati po yung mother ko, nilalakasan ko na lang po yung loob ko. Sa buong buhay ko talagang dedicated po ako sa trabaho. Mariing itinanggi ni Luvelin na may ninakaw siya sa parcel na kanyang binuksan. Pero totoo raw na may nakita siyang papel na nakapaloob sa cellphone na binuksan niya. Wala po. Wala po akong po. Tignan ko po yung ilalim. Basta kailangan po tignan po lahat yun eh. Hindi lang naman po yung ibabaw, pati ilalim po. Kasi minsan naglalagay nga silang cellphone, camera. Sa panayam sa PhilPost Management itong nakaraang linggo, sinabi nilang maaari lang daw buksan ang isang parcel o package sa harap ng recipient o adrese nito. Pero giit ni Luvelin, pwede raw silang magbukas ng parcel kapag sa probinsya naka-address ang package, lalo na kung mukhang misdeclared ito. Ayon kay Luvelin, ang nakuhang papel sa loob ng cellphone ay ibinigay daw niya kay Omar Said, ang di umano'y customs representative na pasimple umanong nagsilid ng papel na may laman daw na 100 euro. Pag ano ko po sa ilalim, may cellphone. Pag ano po ng cellphone, sabi niya buksan mo para ma-appraise ko kung bago siya o luma. Binuksan ko po, pagbukas ko po, may papel, binigay ko po sa kanya. Kasi hindi naman po ako entitled sa ano na yun. Binigay ko na po sa custom. Doon po sa custom examiner kay Mr. Saed. After noon, na hindi ko na po alam yun. Wala po ako nakita doon na pera. 23 taon na raw sa PhilPost si Luvelin at ni minsan, hindi raw siya nasangkot sa anumang kaso. Pinanindigan naman ng PhilPost ang nakita nila sa CCTV. Ngayong hapon, na-file na ng PhilPost ang reklamong qualified theft at infidelity in the custody of documents laban kina De Leon at Said. For the administrative case, may 90 days suspension siya. It is clear sa CCTV kung ano po yung ginawa niya. Haharapin namin kung ano yung mga kasong sasampa nila laban kay Luvelin De Leon. Pero sana nag-imbestiga muna sila, tinapos muna nila yung proseso ng pag-iimbestiga bago sila nagsalita sa publiko. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Customs sa insidente. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni Said.
Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Sa gitna ng mainit na issue ng pag-atake ng mga tinaguriang Hamog Boys, balak ipanukala sa Senadong pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Lain daw nito ibaba sa 9 na taong gulang ang exemption para sa mga maaaring parusahan. Saksi si Pia Arcangel. Tuloy-tuloy ang pag-rescue ng MMDA sa mga batang lansangan sa pag-asang ang paglayo sa kanila sa kalsada ay paglayo rin daw sa kanila sa krimen at mga iligal na gawain. Pinaigting ng MMDA ang kanilang rescue operation sa gitna ng paglabas ng video ng mga tinaguriang Hamog Boys na nambubukas at nagnanakaw mula sa mga natatraffic na sasakyan. Pero higit pa sa aktual na pag-aalis sa kanila sa kalsada, ang mas mabigat na hamon ng tuluyang pagre-rehabilitate o pagbabago sa kanila nang sa gayoy hindi sila tuluyang mapariwara. Pinuntahan ko kanina ang mapagkalinga drop-in center sa Makati. Halos 40 menor de edad ang naririto. Lahat minsang nasangkot sa iligal na gawain. Kabilang daw sa mga programa rito ay katekismo at kwento ng ilan sa kanila sa akin. Nagbago raw ang kanilang buhay dito sa center. Sinasa puso ko po yun. Tsaka paglabas ko po, ano na po ako sa bahay. Lagi na po akong susunod kay mama pati kay papa. Pero ayon sa mga social worker, hindi raw dito nagtatapos ang rehabilitasyon nila. Meron kaming mga livelihood program para pagka lumabas sila naman sa kung saan sila naka-temporary sipkip, meron silang pag-uumpisahan. Pero hindi lamang ang issue ng rehabilitasyon ang tinututukan sa pag-init ng issue ng tinaguriang Hamog Boys. Sa Senado, ipanunukala ni Senator Chis Escudero ang pag-amyenda sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Mula sa kasalukuyang 15 taong gulang, gustong ipababa ni Escudero sa 9 na taong gulang ang exemption para sa mga maaaring parusahan sa ilalim ng batas. Mas marami nang alam at mas maaga umurang edad na lalaman na ng kabataan ngayon ang maraming bagay, lalo na siguro yung kaibahan ng tama at mali. Pero tutol dito ang DSWD. Napakahalaga ho na maunawaan natin na ang mga batang sinasabi nating gumagawa ng labag sa batas ay mga bata na tinuruan ng matatanda. At para sa akin ho, mas mahalaga na bigyan natin ng pagkakataong ituwid ang landas at sila ay magkaroon ng pagkakataong magbago. Noong nakaraang taon, mahigit 4,000 menor de edad ang naitalang lumabag sa batas. Halos kalahati sa kanila, sangkot umano sa mga kaso ng pagnanakaw. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Mga kapuso, nagbabalik po ang Barangay Saksi kung saan pupulsahan namin ang mga issues sa inyong barangay. At ngayong gabi, dumayo kami sa Valenzuela kung saan may ordinansang nagbabawal sa one-to-sawang pag-i-internet, lalo na ng kabataan. Ano naman kaya ang masasabi ng mga residente rito? Alamin natin mula sa ating saksing si Ivan Mayrina, live mula sa Barangay Karuhatan. Ivan! Yes, Vicky, naririto nga ako sa Barangay Karuhatan sa Valenzuela at isa sa mga paksa sa umpukan dito sa Karuhatan ay ang ordinansang nagtatakda ng limitasyon sa pag-i-internet ng mga kabataan sa mga internet shops. Ang pinanggalingan ng ordinansang ito, may mga magulang daw na naaalarma na at masyado na raw nahuhumali ang kanilang mga anak sa pag-Facebook at gayon din sa paglalaro ng mga internet games. At tanungin nga natin ang mga taga rito kung anong tingin nila dito sa ordinansang ito. Mrs., kayo po ba sinuportahan ninyo yung ordinansang naglilimita sa pag-internet ng mga kabataan sa internet shops? Opo, ako po ay sumusuporta para dito sa ordinansang ginawa po ng ang lungsod ng Valenzuela. Ito po ay makabubuti sa mga batang mag-aaral lalo na para ito po ay hindi makasira ng lubusan sa kanilang pag-aaral. Kayo po, Mrs., anong tingin nyo sa ordinansang ito? Ako po, papayag din po ako sa ordinance ni Mayor Win Gatchalian sa Valenzuela. Una sa lahat, ang mga bata hindi mapupuyat. At ang disadvantage, ang mga bata hindi pwede magbabad sa internet na hindi naman maganda ang kanilang ginagawa. Pabor na pabor ang marami sa mga taga rito, pero tulad ng anumang ordinansa na nagtatakda ng mga limitasyon, meron din siyempre mga kumukontra. Ang detalye ng ordinansang ito at ang mga samot-saring reaksyon sa report na ito. Dito sa Valenzuela, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9:30 lang ng gabi pwedeng pumasok ng internet shop ang mga menor de edad. Kasi naman daw ayon sa pamahalaang lungsod, tila masyadong nawiwili ang mga bata sa kaka-Facebook at kakalaro ng mga online games.
Karamihan raw ng mga estudyante hindi pumapasok, hindi ba after school hours bago umuwi naglalaro, at yung baon nila nauubos sa paglalaro sa computer games. So mabigat ang clamor sa publiko. Sa ilalim din ng ordinansa, hindi na pwede ang wanto sawa sa mga internet shop kahit sa mga matatanda. Hanggang 1:00 lang kasi ng madaling araw pwede mag-operate ang mga internet cafe. Ibig sabihin nito, bawas kita. Sa mga illegal, yung mga fly-by-night na mga shops, yung mga walang permit, doon kami talo kasi hindi sila sumusunod doon sa oras ng sa bata, like 4 to 9:30. So hindi kami, nag-enforce talaga kami noon. Yung iba, sige lang, pasok lang. So anong epekto nito sa negosyo? So syempre, mas mahirap kita. Di matatawaran ang lawak at dami ng impormasyong makukuha sa internet kung sa research ito gagamitin ng mga kabataan. Pero ang aming mga nadatnan kanina, eto ang mga pinagkakaabalahan, kundi Facebook, online games. Ikaw ba may mga kilala ka na sobrang addict sa internet, yung mga games? Meron din po, mga bata. Ganun. Anong naging epekto sa kanila? Bali, sa pag-aaral nakakasama kasi hanggang sa bahay, yun ang iniisip nila eh. May mga rush po na kailangan gawin. Tapos naka-uniform ka po, tapos di ka papapasukin, ganun. Sa buong mundo, Pilipinas ang ika-8 bansa na may pinakamaraming Facebook user, mahigit 26 million. At batay sa pag-aaral ng Asian Institute of Journalism and Communication, lumalabas sa kalahati ng mga estudyanteng Pilipino gumagamit ng internet ay nagbubukas ang kanilang social networking account 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. 25% sa kanilang araw-araw na ginagawa ito at ang karamihay galing Metro Manila. Sa hiwalay naman pag-aaral ng American Psychological Association, bumababa raw ang grades sa mga hindi makatiis sa mag-Facebook kahit minsan sa isang 15-minute study period. Bukod dyan, ang parating pag-Facebook, maaari rin daw magdulot sa mga teenager ng narcissistic tendencies o pagbibigay ng sobrang importansya sa sarili. Once yung bata, yung social skills niya kung hindi na-develop, paano naman paglaki niya? Diba? And this will lead to antisocial personality or behavior which is not healthy. That is very nice that the government is doing their part. Ngunit wag nating kalimutan, ang mga bata, ang unang tao na dapat responsible sa mga batang yan, ang kanilang mga magulang. Vicky, may mga itinakdang o itinayong Business Compliance Task Force ang lungsod para mag-monitor kung tumutupad ang mga internet shop sa ordinansa. Ang mga mahuhuling pasaway, 5,000 pisong multa ang parusa. Sa mga susunod na pagkakataon ay pwede na silang maipasara. At yan, Vicky, ang ating pakikipag-umpukan dito sa Karuhatan, Valenzuela. Ivan Mayrina ng Barangay Saksi. Samantala, plano ng DPW